Nagsisimula ang pelikula sa isang mag-asawa, sina Signy at Thomas, na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa isang magarbong restaurant. Upang gawing espesyal ang gabi, nag-order si Thomas ng isang napakagandang bote ng alak na nagkakahalaga ng $2,300 at nang dumating ang waiter dala ang alak, sinabihan siya ni Thomas na umalis at sinabing siya mismo ang magbubuhos nito. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Signy na magpanggap na nakatanggap ng isang tawag sa telepono at pagkatapos ay umalis sa restaurant. Plano pala ng mag-asawa na magnakaw ng alak at dalhin ito sa party na kanilang pupuntahan. Ilang sandali pa, makikita natin si Thomas na tumatakbo sa kalye na may dalang bote ng alak. Hinahabol siya ng waiter, ngunit hindi nagtagal ay sumuko siya at bumalik sa restaurant na naiinis. Pagkatapos, dumalo ang mag-asawa sa isang party, kung saan matutuklasan natin na si Thomas ay isang artista sa bingit ng isang tagumpay sa karera. Ipinagmamalaki niyang ikinwento sa kanyang mga kaibigan kung paano siya nagnakaw ng ganoon kamahal na bote ng alak habang iniwan siya ni Signy mag-isa sa restaurant. Ang kanyang mga kaibigan ay humanga sa kanyang katapangan at pinupuri siya, ngunit si Signy ay naiirita sa pagmamayabang ni Thomas at sa atensyon na natatanggap niya. Kinabukasan, makikita natin si Signy sa trabaho at isa pala siyang barista sa isang pastry shop. Habang ginagawa ang kanyang mga gawain, isang sugatang babae na nakagat ng aso ang hindi inaasahang nagpakita. Nang aksidenteng bumagsak ang babae sa mga braso ni Signy, mabilis niyang binalot ang panyo sa kanyang leeg para pigilan ang pagdurugo. Samantala, agad namang tumawag ng ambulansya ang ibang empleyado sa shop. Di nagtagal, dumating ang mga pulis at nagsimulang magtanong kay Signy tungkol sa insidente. Siya ay may kumpiyansa na nagsisinungaling na sinasabing ang kanyang unang instinct ay tulungan ang babae, habang ang iba ay nakatayo lang doon, nanunood. Pagkatapos ay pinasalamatan siya ng opisyal at iminumungkahi na magpalit siya ng kanyang damit. Gayunpaman, sa halip na gawin iyon, si Signy ay patuloy na nagsusuot ng mga damit na may mantsa ng dugo at naglalakad sa kalsada, umaasang maakit ang mga tao sa kanyang ginawa. Pag-uwi niya, laking gulat ni Thomas nang makita siyang nasa ganoong kalagayan. Nagpanggap si Signy na matinding trauma at nagkwento kung paano niya tinulungan ng isang babaeng sugatan. Nag-exaggerate pa siya sa pagsasabing inatake din siya ng aso. Nang marinig ito, labis na nabahala si Thomas na tila nasiyahan si Signy. Sa puntong ito, malinaw na siya ay isang narcissistic na babae na gagawa ng paraan para makakuha ng atensyon. Sa mga sumunod na araw, patuloy na sinasabi ni Signy sa lahat ng kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang kabayanihan. Iminungkahi pa niya na dapat may makapanayam sa kanya at mag-cover ng kwento. Gayunpaman, habang lumilipas ang oras, ang mga tao ay huminto sa pagbibigay pansin sa kwento na ipinag-alala niya. Samantala, ang karera ni Thomas bilang isang artista ay patuloy na umaasenso na lalong nagpapaselos kay Signy. Isang araw, pareho silang dumalo sa isang mahalagang exhibition sa isang museo kung saan ipinakita ni Thomas ang kanyang gawa. Nagiging sentro siya ng atensyon na bumabagabag kay Signy. Ang exhibition ay sinundan ng isang hapunan kasama ang ilang mga kilalang figure mula sa mundo ng sining. Nang maglaon, kapag nagtanong ang isang waiter kung may allergy siya sa pagkain, agad na sinabi ni Signy na mayroon siyang fatal nut allergy. Isang nalilitong Thomas ang nagsabi sa kanya na wala siyang ganoong allergy, ngunit pinatahimik niya siya. Pagkatapos, habang nagsisimulang magsalita si Thomas tungkol sa kaganapan, sinasadya ni Signy na kumain ng mga mani mula sa kanyang plato. Pagkatapos ay nagpapanggap siya na may malubhang reaksyon ng allergy, nasasakal at nakakagambala sa kanyang pagsasalita. Ginagawa nitong sentro ng atensyon siya na nagpapasaya sa kanya. Habang pauwi, binigyan siya ni Thomas ng dismayadong tingin ngunit hindi ito umimik dahil sanay na siya sa kanyang mga dramatikong kalokohan. Kinabukasan, nilapitan ni Signy ang isang aso sa kalye at sinubukan itong pukawin. Hinila niya ang tali nito at patuloy na sinundot para magkaroon ng reaksyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagtatangka, ang hayop ay nananatiling kalmado at hindi lumalaban. Maya-maya, dumating ang may-ari ng aso at kinilabutan sa kanyang inasal. Marahas niyang inakusahan si Signy ng pang-aabuso sa hayop at inutusan itong lumayo sa mga alagang hayop ng ibang tao. Sa ibang pagkakataon sa bahay, si Signy ay nag-scroll sa kanyang laptop nang makatagpo siya ng balita tungkol sa isang gamot na anti-anxiety ng Russia na tinatawag na Lexidil. Ang artikulo ay nagpapakita na ang gamot ay nagdulot ng malubhang epekto sa maraming tao, kabilang ang pagkasira ng kanilang balat at paggawa sa kanila ng malubhang sakit. Pagkatapos ay nakaisip siya ng isang ideya at pinuntahan ng isang kaibigan na nagngangalang Stien na siyang binibilhan niya ng mga bawal na gamot.
Sinabi sa kanya ni Signy ang tungkol sa Lexidol at sinabing gusto niyang makuha niya ito para sa kanya. Gayunpaman, hindi niya binanggit ang malubhang epekto at sinasabing para lamang ito sa kanyang pagkabalisa. Pagkatapos ay nag-order ang lalaki sa isang sketchy na website at tinitiyak sa kanya na may hahatid ito sa loob ng ilang araw. Makalipas ang mga araw, natanggap ni Signy ang mga tableta at sinimulang inumin ang mga ito ng regular. Sa una, ang gamot ay nagiging sanhi ng kanyang pagiging tamad at inaantok na nagbibigay sa kanya ng isang palaging pakiramdam ng pagkapagod. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, napansin niya ang ilang mga pulang marka sa kanyang balat. Napansin din ito ni Thomas at iminungkahi na magpatingin kaagad sa doktor. Kinabukasan, pumunta si Signy sa doktor ngunit tumanggi na magpasuri. Pagkatapos ay hinintay niya ang kanyang kasintahan na sunduin siya mula sa ospital, ngunit kapag hindi siya nagpakita, siya ay labis na nabalisa. Sa pag-uwi, napansin ni Signy na may photoshoot si Thomas para sa cover ng magazine. Humingi siya ng paumanhin sa paglimot sa pagsundo sa kanya at nagtanong tungkol sa pagbisita ng doktor. Nagsisinungaling si Signy na isinailalim siya sa ilang pagsubok. Inaasahan niyang dadamay si Thomas, ngunit abala ito sa kanyang photoshoot at hindi siya gaanong pinapansin. Galit na galit, pumasok si Signy sa kusina at nag-overdose sa mga Lexidol na tableta. Nagdudulot ito ng matinding reaksyon sa kanyang mukha na nagsimulang mamaga at hindi na makilala. Agad na dinala sa ospital si Signy pagkatapos ng insidente at kailangang maglagay ng mga doktor ng maskara sa mukha niya dahil sa kakilakilabot na hitsura nito. Pagkaraan ng mga araw, nang bumisita si Thomas sa kanya, ang unang itinanong niya ay kung nakakahawa ang sakit, kung saan tumugon siya na hindi. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak na nagsasabing dapat ay nagbigay siya ng higit na pansin noong una siyang nagsimulang magpakita ng mga sintomas. Ang makitang nag-aalala siya para sa kanya ay nagpapasaya kay Signy. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ibinigay niya sa kanya ang magazine na may larawan sa kanyang cover na ikinairita niya muli. Sa sandaling iyon, dumating ang mga kaibigan ni Signy na may dalang mga bulaklak at ipinahayag ang kanilang pag-aalala. Ngunit nang mapansin niyang nawawala ang isa pang kaibigan na nagngangalang Anin, nakaramdam siya ng sama ng loob. Pagkalipas ng ilang araw, pinuntahan siya ng nanay ni Signy at iminungkahi na lumabas siya ng ospital. Ipinapaalam niya sa kanya ang tungkol sa isang holistic na grupo kung saan nagtitipon ng mga may sakit para sa mga sesyon ng therapy ng grupo. Kinabukasan, nakalabas na ng ospital si Signy, ngunit nadismaya siya na kakaunti lang ang bumibisita o nagte-text sa kanya. Sinabi niya kay Thomas na kung mamatay siya, ayaw niyang dumalo si Anin o ang kanyang ama sa libing dahil hindi man lang sila pumunta sa kanya kahit minsan. Kinagabihan, sinubukan ni Signy na akitin si Thomas na nagulat na gusto niyang magmahal kahit na sa ganitong kalagayan. Gayunpaman, sa huli ay sumuko siya at hiniling sa kanya ni Signy na ipahayag kung gaano siya nag-aalala tungkol sa kanya. Ibinunyag ni Thomas na akala niya ay wala na siya at naisip pa nga ang libing niya. Nasa sabik si Signy at nagtanong tungkol sa libing at inihayag niya na maraming tao ang umiiyak para sa kanya. Ipinaliwanag niya na hindi niya pinayagang pumasok ang mga taong kinaiinisan niya tulad ng kanyang ama at si Anin. Nang marinig ang lahat ng ito, napukaw si Signy at masigasig na nakikipag-ibigan sa kanyang kasintahan. Kinabukasan, dumalo siya sa holistic support group na inirerekomenda ng kanyang ina. Sa sesyon ng therapy ng grupo, inihayag ni Signy na mayroon siyang isang bihirang kondisyon na wala sa iba. Nagsisinungaling din siya tungkol sa pagiging isang bakery manager at pinag-uusapan ng kanyang kasintahan na hindi siya pinapansin. Gayunpaman, nang marinig ang kanyang pagdadaldal, isa pang babae ang nagkomento na siya ay nagpapanggap lamang at sinusubukang maging biktima. Sinasabi ng babae na ang tunay na sakit ay sakit sa pag-iisip at ang ilang mga tao na dumaranas ng mas malalang kondisyon tulad ng brain fog, depression, at pagkabalisa. Ang kanyang mga salita ay iniwan si Signy nang hindi makapagsalita at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nang maglaon, nakipagkita siya sa kanyang kaibigang mamamahayag na si Marte at humihikbi tungkol sa kanyang pambihirang sakit na hindi kayang pagalingin ng mga doktor. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Marte na kung may dapat siyang interviewin tungkol dito, siya iyon. Nang marinig ito, naiintindihan ng kanyang kaibigan kung ano ang sinusubukan niyang sabihin at atubiling sumang-ayon na ayusin ang isang pakikipanayam para sa kanya. Kinabukasan, dumating si Marte at ang kanyang team sa bahay para sa interview. Gayunpaman, naiinis si Thomas na ang kanyang kasintahan ay nag-i-interview sa parehong lugar kung saan siya nag-photoshoot. Sinabi niya na maaaring makilala ng mga tao ang backdrop, na maaaring mapahamak ang kanyang artistikong halaga, ngunit walang pakialam si Signy.
Malapit nang magsimula ang panayam, ngunit humarang si Thomas at kinuha ang isa sa mga upuan. Sinabi niya na kailangan niya ito para sa isang nalalapit na photoshoot at ayaw niyang i-publish ito ng anumang news outlet. Sa susunod na eksena, ini-imagine ni Signy na magiging viral ang kanyang panayam na agad siyang ginagawang isang celebrity. Naisip niya ang sarili sa isang programa ng balita kung saan dumating ang kanyang ama at si Anin upang humingi ng tawad sa hindi pagbisita sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay bumalik siya sa realidad at sinuri ang artikulong nagtatampok sa kanyang kwento. Ito ay lubos na nagpapasaya sa kanya at tinanong niya si Thomas na makita kung ang kanyang artikulo ay nai-publish. Ginawa niya iyon ngunit hindi niya ito mahanap na nagpainis kay Signy. Pagkatapos ay napansin ni Signy na ang isa pang kwento ng balita tungkol sa isang mass shooting ay naging viral at ang kanyang artikulo ay itinulak sa ibaba ng pahina. Ito ay labis na ikinabigo niya, ngunit tinanong pa rin niya si Thomas kung ipinagmamalaki siya nito. Siya ay tumugon na oo, na tila upang maging masaya siya dahil sa kanyang pagnanais para sa pagpapatunay. Kinabukasan, makikita natin si Thomas na pumasok sa isang tindahan ng furniture, sinusubukang magnakaw ng ilang upuan. Nilapitan siya ng isang gwardya upang makipag-usap, ngunit lumala ang sitwasyon nang magsimula ng away si Thomas. Pagkatapos ay binasag niya ang ilang mga bagay sa tindahan bago tuluyang tumakas. Sa ibang lugar, dumating si Signy sa isang modeling agency kung saan nakilala niya ang manager, si Lisa. Ipinaliwanag ni Lisa na ang kanyang ahensya ay nakatuon sa pagsasama at nakikipagtulungan sa mga modelong hindi umaangkop sa mga tradisyonal na pamantayan ng kagandahan. Bilang resulta, tumutuon sila sa kumakatawan sa mga modelong may sakit sa katawan at may kapansanan. Nagtatanong si Lisa tungkol sa kalusugan ni Signy at tiniyak ng huli na kahit na mukhang may sakit siya sa labas, siya ay ganap na malusog. Gayunpaman, sa puntong ito, nagsimulang umubo si Signy at nagdahilan sa banyo kung saan nagsimula siyang dumugo mula sa kanyang bibig. Lumalabas na sa kabila ng lahat, umiinom pa rin siya ng Lexidil na nagpapalala sa kanyang kalusugan. Nang maglaon, naisip ni Signy ang kanyang sarili bilang isang internasyonal na modelo na nagbago ng konsepto ng kagandahan. Nakatira siya sa isang malaking mansyon at humingi ng paumanhin si Thomas sa kung paano niya ito tratuhin at humingi ng atensyon sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay bumalik siya sa realidad at makikita natin na sila ni Thomas ay nanananghalian kasama ang kanilang mga kaibigan. Sinubukan ni Signy na pag-usapan ang tungkol sa kanyang kontrata sa pagmamodelo, ngunit sinimulan siyang maliitin ni Thomas at sinabing hindi ito isang malaking bagay. Dahil dito, naiinis ang kanilang mga kaibigan at itinuturo na pagod na sila sa mag-asawang laging nagtatalo at nakikipagkumpetensya sa isa't isa. Ngunit pagkaalis nila, hinawakan ni Thomas ang kamay ni Signy at sinabihan siyang huwag makinig sa kanila. Sa mga sumunod na araw, patuloy na lumalala ang kalusugan ni Signy at nagsimulang malaglag ang kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay lalong pumangit at nakakatakot. Pagkatapos ay naisip niya na makipagkita kay Marte at ipinagtapat ang katotohanan tungkol sa kung paano niya sinasadyang uminom ng Lexidil pills para magkasakit. Sa kanyang imahinasyon, pinasalamatan siya ni Marte sa pagiging matapat at nagmumungkahi na magsulat siya ng isang libro tungkol sa kanyang karanasan. Sumang-ayon si Signy at kalaunan ay naging isang best-selling na may akda sa bansa na hinahangaan ng milyon-milyon dahil sa kanyang katapangan. Makalipas ang mga araw, dumating si Signy para sa kanyang shoot, ngunit huli na siya dahil sa kanyang humihinang kalusugan. Bukod dito, ang kanyang hitsura ay sobrang nakakatakot na ang direktor ay nag-aatubili na kunan siya. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng crew na hindi nila maaaring gawin ang kanyang photoshoot dahil late siya dumating at walang sapat na oras. Maya-maya, napansin ni Signy ang isa pang modelo na may kapansanan sa isang kamay habang nagpo-photoshoot. Nagseselos ito ng husto, kaya, nang tumungo ang modelo sa banyo, ikinulong niya siya sa loob at bumalik sa shoot. Dahil masyadong matagal ang modelo, nagpa siya ang direktor na gamitin ang oras na ito para kunan si Signy sa halip. Magaling siyang mag-pose, ngunit dahil sa kanyang karamdaman, nahihirapan siyang sabihin ang kanyang lines ng maayos. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak si Signy sa entablado at nagsimulang dumugo ng husto ang kanyang mukha. Ang buong crew ay masyadong nandidiri para hawakan siya, ngunit nagawa nilang tumawag ng ambulansya at ihatid siya palayo. Nang maglaon, sa ospital, makikita natin siyang nasa kritikal na kondisyon habang nasa tabi niya si Thomas. Ang eksena ay pagkatapos ay pinuto sa ilang araw mamaya kung saan si Signy ay nasa bahay na ngayon ay wala ng masyadong laman. Dumating si Marte upang bisitahin siya at nagtanong tungkol sa bahay.
Inihayag ni Signy na si Thomas ay naaresto dahil sa pagnanakaw at kinuha ng mga pulis ang lahat ng kanilang mga ari-arian dahil lahat ito ay ninakaw. Sa sandaling ito, sa wakas ay ipinagtapat niya kay Marte ang tungkol sa kanyang karamdaman at kung paano niya sinasadyang magkasakit ang kanyang sarili. Inaasahan niyang dadamayan siya ng kaibigan, ngunit hindi tulad ng kanyang imahinasyon, galit na galit si Marte. Tinawag niyang walang hiya si Signy para sa pagmamanipula ng lahat at sinabi sa kanya na siya ay may sakit sa pag-iisip. Pagkatapos ay umalis si Marte, habang ang isang naguguluhan na si Signy ay napaluha. Sa huling eksena, makikita natin siya kasama ang mga holistic na grupo, kung saan sinabi niya na sinasadya niyang magkaroon ng mga sintomas at sinasabing may brain fog siya. Ibinahagi niya na nawala ang lahat ng kanyang mga kaibigan dahil ayaw nilang makitungo sa isang taong may sakit na tulad niya. Binanggit din ni Signy na nasa kulungan ng kanyang nobyo at walang tao sa kanyang tabi. Nang marinig ito, inaliw siya ng mga miyembro ng grupo na tinitiyak na hindi siya nag-iisa. Ito ay nagpapasaya kay Signy na kahit papaano ay may mga taong nagbibigay pansin pa rin sa kanya at nagpapatunay sa kanyang paghihirap. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.